Narito ang resulta ng pagbisita ni Donald Trump sa Beijing para makipagkita kay Xi Jinping. Ganap na itinigil ng Washington ngayon ang pagbebenta ng armas sa Taiwan, di umano'y upang matiyak na may sapat na bala ang mga pwersang militar ng Amerika sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Opisyal itong inihayag ng pansamantalang kalihim ng hukbong dagat ng US na si Hung Cao. Panibagong dagok ito para sa Taipei matapos ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na kamakailan ay sinabing ang Taiwan umano ang gustong magdigma laban sa China, hindi ang kabaligtaran. Kaya hindi obligado ang Estados Unidos at hindi ito ipagtatanggol. At heto ang desisyon na yon. Itinitigil ng Estados Unidos ang pagbebenta ng armas sa Taiwan na hindi pa nangyari mula noong 1979 at 79 tara. Pag-usapan natin ito ngayon. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Kaya, nakakagulat ang balita matapos ang dalawang summit ni Xi Jinping sa China kasama sina Donald Trump at Vladimir Putin. Itinigil ng Washington ang pagbebenta ng armas sa Taiwan para matiyak na sapat ang bala ng militar ng Amerika sa gitna ng digmaan kontra Iran. Inihayag ito ng pansamantalang kalihim ng hukbong dagat ng Estados Unidos, Hung Cao. Oo, wag magulat, may ganitong kalihim sa Amerika. Sinabi niya, at ito ang CP. Pansamantala, muna kaming humihinto ngayon para matiyak na may sapat kaming bala at supply para sa operasyong Epikong Put. Uulitin ko, sabi niya sapat ang bala, pero itinigil muna namin ang bentahan sa Taiwan para siguraduhin kung sapat talaga. Ulitin ko, kapag sinasabi ng mga opisyal ng administrasyon ni Donald Trump na pansamantala lang ito, dapat tayong maghanda dahil maaaring tumagal ito. Bakit ko nasabi yan? Dahil noong unang bahagi ng Marso, pansamantalang inalis ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang mga parusa laban sa lanis ng Russia sa loob ng 30 araw pansamantala lang. 3 beses nang pinalawig ang pansamantalang pag-alis ng mga parusa. Noong Mayo 18, muling inextend ang suspensyon ng parusa laban sa Russia. Ayan! Sa ganitong paraan, sumagot si Cao sa tanong nung pagdinig sa Kongreso tungkol sa pakete ng armas para sa Taipei na nagkakahalaga ng $14 na bilyong na ilang buwan nang naghihintay ng pag-apruba mula kay Trump at tinalakay ni Trump kay Xi Jinping. Dagdag ni Cao, tinitiyak lang namin kumpleto kami. Magpapatuloy ang bentahan ng armas kapag nakita ng administrasyon na kailangan nito. Ang problema, klarong sinabi ni Trump na hindi niya itinuturing na kinakailangang ipagtanggol o armasa ng Taiwan. Sa tanong kung inaasahan ba niyang aaprubahan din sa huli ang bentahan ng armas sa Taiwan, sumagot ang mismong kalihim na si Cao na ang desisyong ito ay gagawin ni kalihim ng Estado ng US na si Mark Rubio at ng pinuno ng Pentagon na si Pete Hegseth. At siya mismo, hindi siya sigurado dito. At syempre, maiintindihan naman ito. Sa pahayag na ito ni Ministro Cao, tumataas ang pag-aalala dahil sa ulat na malaki ng bahagi ng reserbang misail ng Estados Unidos ang nagamit mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 28 at ngayon ay nasa marupok na tigil putukan na. Ang problema, basta na lang guling tinalikuran ng administrasyon ni Donald Trump ang isa na namang kaalyado nila. Ano ibig kong sabihin? Sagot ni Karen Kuo, tagapagsalita ng administrasyon ng Pangulo ng Taiwan, sa komento ng TSAO, ika nga. Walang natanggap na impormasyon ang Taipei na nagpapahiwatig ng balak ng Estados Unidos na baguhin ang kasunduan sa pagbebenta ng armas. Hindi magandang balita ito para sa Taipei na lumabas 1 linggo matapos makipagkita si Donald Trump kay Xi Jinping sa Beijing, kung saan isa sa mga prioridad sa agenda ang multibilyong dollar na supply ng armas ng Amerika para sa Taiwan. Paulit-ulit nang sinabi ng Beijing na mariin itong tumututol sa pagbebenta ng armas ng Estados Unidos sa demokratikong isla na itinuturing nitong bahagi ng kanilang probinsya. Sa pagbisita ni Trump, naglabas ng matinding pahayag si Xi Jinping kung saan nagbabala siya tungkol sa panganib ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China kung mali ang magiging paghawak sa isyu ng Taiwan. Doon inamin ni Trump na kinausap niya si Xi Jinping at humingi ng payo kung dapat magbenta ng armas sa Taiwan o hindi. Kung sinabi niya na tumawag siya kay Vladimir Putin para tanungin kung pwedeng magbenta ng armas sa Ukraine o hindi o iba pa.
Alam nyo, tinawagan ko si Matsabe Khamenei, pinakamataas na leader ng Iran, para tanungin kung tutulungan ba natin ang Israel o hindi. Ganyan ito kaparadoksal. Hindi malinaw ang posisyon ng Washington kung puprotektahan nilang Taiwan sa oras ng pananakop. Pero ayon sa batas na ipinasa ilang dekada na ang nakalipas tungkol sa ugnayan sa Taiwan, ang Estados Unidos, inuulit ko, ay obligadong magbigay sa Taipei ng sapat na kagamitang militar para sa sariling depensa. Nakasulat talaga yon doon. Bagamat sinabi ni Trump na hindi siya nagkaroon ng obligasyon ukol sa Taiwan sa pagpupulong kay Xi Jinping, makalipas ang isang linggo ay naglabas siya ng ilang pahayag na nagdulot ng pagdududa sa suporta ng Amerika sa isla. Tinawag ni Trump ang armas para sa Taiwan bilang alas sa negosasyon sa Beijing at sinabing di pa siya nakakapagbesisyon sa bagong pakete ng armas. Noon din ay inanunsyo niya ang pakikipag-usap sa Pangulo ng Taiwan na maaaring magdulot ng matinding galit mula sa China. Ang totoo, wala pang kasalukuyang presidente ng Estados Unidos ang nakipag-usap sa leader ng Taiwan mula noong 1979 nang ilipat ng Washington ang diplomatikong pagkilala mula Taipei papuntang Beijing. Paalala lang, nakipag-usap pa rin si Trump kay dating Pangulo ng Taiwan na si Tsai Ing-wen matapos siyang mahalal na presidente ng US noong 2016. Noon, nakipag-usap siya na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa Beijing. Paalala, isang linggo lang ang nakalipas habang nasa China si Trump, nanawagan siya sa Taiwan na huwag magdeklara ng kalayaan. Umiwas din siyang sagutin ang tungkol sa planong paghahatid ng armas ng Amerika sa Taiwan. At noon ay sinabi niya ang sumusunod, CP, napag-usapan namin ni Xi Jinping ng detalyado ang sitwasyon sa Taiwan, ang bentahan ng armas at ako ang magpapasya. Pero alam mo, sa tingin ko, ang huling bagay na kailangan natin na yon ay isang digmaan na 9,000 at 500 milya ang layo mula rito. Ibig sabihin, yon ang distansya mula Amerika hanggang Taiwan. Kailangan kong makipag-usap sa taong namumuno sa Taiwan. Ayoko may magdeklara ng kalayaan tapos tayo, alam mo na, kailangan pang maglakbay ng 9,000 at 500 milya para makipagdigma. Ayoko nun. Gusto ko, magpakalma sila. Sila, ibig sabihin, ang Taiwan. Isang araw lang ang nakalipas, sinabi ni Trump na balak niyang makipag-usap kay Lam Sinde ng Taiwan at pinag-iisipan ang multi-bilyong dollar na bentahan ng armas sa isla. Isang malaking pagbabago sa diplomatikong proseso. Ayon kay Trump, hindi siya nababahala kahit tutulan ng China ang ganitong ugnayan dahil tila pagkilala na ito sa soberanya ng Taiwan. Uulitin ko, tradisyon ng US President na iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa leader ng Taiwan para hindi lumala ang tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing na itinuturing na separatista ang leader ng Taiwan. Sinabi ni Chen Min-ki, pakalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan, na kailangang linawin ng Taipei ang totoong ibig sabihin ni Donald Trump ukol sa mga plano ng pagbebenta ng armas sa isla. Sa parehong pagkakataon, binigyang din ni Chen Min-ki na obligasyon ng Estados Unidos na magbigay ng armas sa Taiwan ayon sa batas. Ginamit niya ang salitang obligasyon. Ang totoo niyan, simula pa noong 1979 ay may umiiral na batas sa Estados Unidos tungkol sa relasyon nila sa Taiwan na siyang nagtatakda nito. Tinutukoy nito ang tungkulin ng Estados Unidos na magbigay ng mga kagamitang pangdepensa at tulong kung may banta sa seguridad ng Taiwan. Ang dami at uri ng tulong at supply ng armas ay itinatakda ng Presidente at Kongreso ng Estados Unidos. At susunod kong babanggitin ang isang sipi mula kay Min-ki. Ang bentahan ng armas ng Taiwan at Estados Unidos ay pundasyon ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pagbebenta ng armas ng Estados Unidos sa Taipei ay bahagi ng obligasyon ng Estados Unidos sa seguridad para sa Taiwan at nagsisilbing pangkalahatang panpigil laban sa mga banta sa rehiyon. Parang hindi na iniintindi ni Trump ang mga patakarang ito. Maaring ipagpaliban ni Trump ang bantahan ng armas para mapag-usapan muna ito kasama ang Pangulo ng Taiwan. Matapos niyan sabihin kailangan kumalma muna ang Taiwan at Taiwan ang naghangad ng digmaan, walang mabuting dulot ang usapang ito para sa islang may sariling pamahalaan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.